Isang mapagpalang araw po mga kaibigan. Alam niyo po, sa pagkakataon na to, gusto ko muna po magpasalamat sa ating mga kapulisan dyan po sa area ng buong Metro Manila, lalong-lalo na po sa Eastern Police District, na kung saan kahit po sila, pamilya po nila, apektado po ng bagyo, pero sa tawag ng tungkulin, inuuna pa rin po nila ang ating mga kababayan para lamang maihatid ang tunay na serbisyo, tunay na may pagmamalasakit para sa ating mga kababayan. Alam niyo po mga kababayan, how many times kung sinasabi na may negative ba sa kapulisan, pero wag natin pong lalahatin. Kasi mas naniniwala po ako, saksi po ako dyan, na mas marami ang matitinong pulis na handang ialay ang kanilang buhay para po sa bawat isa sa atin, para tayo ay maging ligtas at higit sa lahat, mapanatili ang kapayapaan sa ating komunidad. Kaya po mga kababayan, makikita po natin ng mga kapulisan na kahit may unos, may bagyo, na hindi magandang panahon, nandiyan po sila, pumapasok para sa ating kaligtasan. Kaya minsan, try din po natin na magpasalamat sa ating kapulisan dahil sila man ay kailangan din nila ng tulong, pero mas inuunan nila na tayo ay tulungan para lamang maging maayos ang ating bansa. Kaya sa ating kapulisan, maraming salamat dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi po mapapanatili ang tunay na kapayapaan sa ating bansa. Dahil 911, darating sila. Huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat ang pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Darating kami sa loob ng 5 minuto. So, rather na sila ay magtatambay dyan, isasarado natin. So, sila ay maglalakad sa kalsada or sasakay sa kanilang mga mobile at ang pinaka-bottom line, palagi sila may mga radyo. Sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis. Kailangan ang pakaramdam ng tao, laging may pulis dito. Nararamdaman ng mga tao na safe ng kapaligiran kahit saan Metro Manila, kahit saan magpunta, okay naman. Okay ang palakad ng mga gobyerno natin, mga kapulisan, ayos naman. Mas maganda-ganda naman maraming kapulisan. Nakikita naman natin yung mga pulis dito. Responsive naman sila and active naman sila na nag-aayos ng mga traffic natin dito sa lugar na to. Pagsubok na nalampasan. A visionary leader, a catalyst for transformation, and a man of unquestionable honor, unyielding dedication, and uncompromising excellence. An esteemed and proud member of PNPA Sandigan Class of 1994. Police Brigadier General Aden T. Lagradante officially took the helm of the Eastern Police District on April 13, 2025. In just 94 days, under his sterling leadership, Team Pamamarisan achieved a remarkable milestone that significantly elevated peace and order across the cities of Pasig, Mandaluyong, Marikina, and San Juan. The EPD intensified its crime prevention initiatives through regular deployment of police forces, ensuring maximum police omnipresence. Several fixed visibility points and patrol posts were strategically established across the Metro East. These enhancements were crucial in securing faster response times and ensuring proactive policy. With strategic precision, Team Pamamarisan provided foolproof security coverage in a multitude of high-profile events within the Metro East. Their operational discipline protected not only the attending public but also EPD personnel. EPD's intensified police operations produced exceptional results.
In just 94 days, the district recorded a low average index crime rate for the 8 focus crimes, significantly lower than the same period last year. Non-index crimes were also contained, while the street crime rate remained under control. These numbers solidify EPD's status as the most peaceful police district under the National Capital Region Police Office. In the relentless campaign against illegal drugs, the Eastern Police District conducted a multitude of successful operations. These resulted in the arrest of countless drug suspects and the seizure of large volumes of shabu, marijuana, and kush. The total standard drug price of the confiscated substances exceeded millions of pesos. Determined to eradicate the drug menace, police stations within Pamamarisan vigorously pursued drug-clearing operations. To date, almost all of the 94 barangays in Metro East have been declared drug-cleared. The cities of Pasig and San Juan achieved full clearance with 100% of their barangays drug-free. Team Pamamarisan elevated its pursuit of justice through intensified manhunt operations. The district successfully arrested top most wanted persons, and other wanted persons. In its anti-illegal gambling drive, EPD conducted a multitude of operations that led to the apprehension of several suspects and the confiscation of betting money. In the crackdown against loose firearms, a number of individuals were arrested and several firearms were confiscated. Additional firearms were peacefully surrendered through the Oplan Katok initiative. The Eastern Police District has also cultivated deep and meaningful partnerships with various agencies and community stakeholders. Through a unified approach, the EPD launched extensive police-community relations initiatives that emphasize collective empowerment and the spirits of bayanihan. These programs collectively reach thousands of beneficiaries who felt the genuine care and compassion of Team EPD. Under the stewardship of Police Brigadier General Lagradante, the district has continuously upheld the integrity of its police operations. Since April 13, 2025, no EPD personnel has been involved in any serious administrative cases. This stands as a testament to the internal discipline and core values of being makajos, makabayan, makatao, and makakalikasan. Values which are embedded in every action of the EPD. For the 2025 national and local elections, Team Pamamarisan has positioned itself at the forefront of safeguarding democratic integrity by implementing stringent COMELEC rules, increasing checkpoint operations, and reinforcing peace and order efforts. The EPD recorded no untoward incidents during the elections. EPD strictly implemented COMELEC regulations such as the nationwide gun ban, which resulted in the arrest of several violators, along with the confiscation of firearms and deadly weapons. Similarly, the COMELEC liquor ban was enforced with uncompromising vigor, significantly reducing alcohol-induced disturbances in election hotspots. Equally important is the unwavering commitment of the Eastern Police District to the moral and welfare of its personnel. Through the Alagang EPD program, financial assistance was granted to police beneficiaries. Retirees were honored through the Salamat Kapatid program, and exceptional performance was recognized through awards and commendations. And with the assumption to office of our new Chief PNP, the Vigilant Police General Nicolas D. Torre III, the Eastern Police District under Police Brigadier General Lagradante's leadership recalibrated its police response, ensuring swift and deliberate action within 5 minutes from the call for assistance. Several simulation exercises have been made, along with the improvement in EPD's facilities and training of its personnel to ensure compliance with the directive of the Chief PNP.
The legacy of Police Brigadier General Aden T. Lagradante continues to unfold with every life protected, every crime prevented, and every community uplifted. His brand of leadership does not simply enforce the law. It inspires a movement. The Eastern Police District today stands stronger, more united, and deeply committed to the highest ideals of public service. 94 days of honor, integrity, devotion to duty. 94 days of unwavering commitment to serve and protect the community. 94 days of Police Brigadier General Aden T. Lagradante. Yan ang District Director ng Silangang Kapulisan. Hindi magmamaliw sa tungkuling maghatid ng serbisyo pamamarisan. Sa bawat sulok ng ating komunidad, may mga panganib na hindi natin inaasahan. Ngunit sa gitna ng takot at kaguluhan, mayroon tayong maaasahan. Ito ang 5 Minutes Response Time Initiative ng PNP. Sa 5 Minutes Response Time Initiative ng PNP ay darating ang pulis sa loob lamang ng 5 minuto. Dahil sa nasabing inisyatibo ng PNP, mabilis at agarang nailigtas ang isang batang paslit mula sa kamay ng kanyang amang nag-aamok sa loob ng kanilang bahay. Nito lamang ika-9 ng Hulyo, taong kasalukuyan, bandang 2:00 ng hapon, sa kahabaan ng Jenice Avenue, Barangay Maybunga, Pasig City. Habang nagpapatrolya ang mga kapulisan ng Substation 7, ay nakatanggap sila ng tawag mula sa Station Tactical Operations Center ng Pasig. Agad rumisponde ang mga nagpapatrolyang pulis sa nasabing lugar ng insidente at tumawag ng karagdagang puwersa upang masigurado ang kaligtasan ng bata. Nang makarating sa pinangyarihan, ay nakausap ng kapulisan ang nanay ng sospek na si Aling Cristina at hiniling nitong iligtas ang kanyang apo mula sa pagbihag ng kanyang anak na nagwawala sa loob ng kanilang kwarto. Binigyan po sila lahat ng pahintulot na pasukin po yung bahay namin. Sinubukang pakiusapan ng kapulisan ang sospek na ibigay na nito ang bata. Subalit ito'y nagmatigas, kung kaya't sa pahintulot ni Aling Cristina ay pinasok ng kapulisan ang tahanan ng sospek at dito ay matagumpay na nasagip ang bata. Nasugatan naman ang pulis na aaresto sana sa sospek dahil imbis na sumunod ay inatake nito ang pulis na aaresto sana sa kanya. Agad namang tumulong ang iba pang pulis na nasa pinangyarihan at matagumpay na naaresto ang sospek at nang isagawa ang procedural search ay nakuha mula sa kanya ang 2 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 5 gramo na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng sospek, kabilang narito ang alarms and scandal, direct assault, resistance and disobedience to a person in authority, at violation of Section 11 of RA 9165. Labis naman ang kagalakan at pasasalamat ng lola ng batang binihag sa epektibo at mabilis na responde ng kapulisan. Aniya, para po mailigtas po yung apo ko. Maraming salamat po sa tulong niyo lahat. Maraming salamat po. Salamat po. At yan po ay isa lamang sa mga kwento at testamento ng kagitingan, dedikasyon at puso ng pagtulong ng ating mga alagad ng batas. Sa 5 Minutes Response Time Initiative, sa loob lamang ng 5 minuto, kami darating at handang tumulong. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Dial 911. Tutupad huli namin sinumpaan, serbisyong sinasa puso para lang sa bayan. Sa tawag ng tungkulin, kami ay nakahanda. Sa oras ng sakuna at peligro, kami ang sandalan nyo.
Nagpapasalamat po ako sa Chief of Police ng San Juan na si Police Colonel Sir Joseph E. Talento sa mabilis na pag-responde ng mga police Sector 5 at agad nahuli ang nanloob sa aming bahay. Maraming salamat sa ating pulis sa San Juan. Maraming salamat po sa mga kapulisan po ng San Juan po at mabilisan po ang aksyon sa ginawa po nila nangyari po sa anak po, lalo na po sa Sector 5 at saka aterno po ng kapulisan po. Nagpapasalamat po talaga ako sa kanila at maraming salamat po. Dito po ako ngayon, tinutulungan po nila ako hanggang inabot na kami ng ganitong oras po. Salamat po ng marami. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paglanin ang mahal nating bayan. Pagbabago sa pag-asenso, magsikap na mabuti nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, kiligin natin ang sariling atin. Ako'y nagpapasalamat sa Police San Juan sa pamumuno ni Police Colonel Anthony Gantang sa mabilis na pag-aksyon ng police agad na aresto yung suspect na gumawa ng hindi maganda sa aking anak. Maraming salamat din po sa lahat nag-asikaso upang maisampa yung kaso. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paglanin ang mahal nating bayan. Panahon na pagbabago, iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang muling tungkulin sa bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago sa pag-asenso, magsikap na mabuti nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, kiligin natin ang sariling atin.
Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., welcome home to the city of San Juan. I would like to thank you, Mr. President, for establishing the Bagong Pilipinas eGov.ph Servicio Hub here in our Makabagong San Juan Local Government Center. Because it is really an enormous step in making things more convenient for our people. But aside from that, I have to congratulate David. It has been recognized around several organizations in the international community. Magandang araw! Isang mahalagang hakbang para sa mas mabilis na pagtugon sa mga insidente ang inilunsad ng Philippine National Police. Ang 5-minute response time sa pamamagitan ng Hotline 911. Layunin nitong tiyakin na sa loob lamang ng 5 minuto ay darating na ang mga otoridad sa lugar ng insidente anumang oras. Isang makabagong tugon para sa makabagong Pilipinas. Sa panawagan ng publiko para sa agarang aksyon at episyenteng serbisyo mula sa kapulisan. On July 18, 2025, the San Juan City Police Station officially launched its groundbreaking initiative. The 5-minute response time held at the San Juan City Police Station Conference Room, the event marked a bold step toward rapid police action and strengthened community trust. The activity was led by Officer in Charge, Police Colonel Anthony C. Gantang, joined by key station officers and graced by Eastern Police District Director, Police Brigadier General Aden T. Lagradante. Also present were City Councilor Don Carlos Aliado, Pastor William Gagwis from Association of Pastors, and barangay leaders from all 21 barangays of San Juan City. Highlighting the simulation exercise, demonstrating swift and coordinated response efforts from Sectors 1 to 7, TMRU and SWAT personnel. Each scenario was executed with precision. And out of 6 scenarios, the fastest response time recorded was an impressive 39 seconds, while the slowest was 2 minutes and 39 seconds. Monitored in real time via body-worn cameras and streamed on Discord, the activity was witnessed remotely from PNP Command Center by our very own Chief PNP, Police General Nicolas D. Torre III, signaling national recognition and support. Following the simulation, an open forum led by Police Lieutenant Colonel Joel J. Stojo encouraged dialogue and transparency, culminating in a pledge of support led by Police Lieutenant Colonel Romeo S. Paman, affirming the station's dedication to public safety and collaborative services. Together, the San Juan City Police Station and its community reaffirmed their commitment to answer every call swiftly, uphold peace with integrity, and protect every citizen within 5 minutes or less. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Dahil ang tunay na serbisyo ay hindi lang mabilis, kundi may malasakit at kalinga sa bawat Pilipino. nalalampasan. Kahit minsa'y di pinanghihinaan, hindi pa rin pag-agapi. Kahit mahirap ay ngingiti ang labi, takot at pangamba man ay maghari, para sa kaligtasang hindi mawari. Ngunit isa ang sigurado, kayang-kaya to kung ikaw at ako. Ikaw at ako sa isang laban, ikaw at ako para sa inang bayan. Laban ko ay laban
panguhuli o pagbibigay ng magandang suporta para kung sa inyo, pinagbabawal na naman dito sa aking barangay. Pinupuri din namin, itinusalamatan yung kasama niya sa grupo at sana ay mas marami pang huling illegal na gumagamit ng pinagbabawal. Lalo na yung mga bebek na maraming salamat. Kami po ay nagpapasalamat sa mga kapulisan sa drug enforcement ng pamumuno ni Captain Richard Ibio sa pagkakahuli sa mag-asawa na nagbibinta ng bawal na gamot. Pagsubok na nalampasan, kahit minsa'y di pinanghihinaan, hindi pa rin pag-agabi, kahit mahirap ay ngingiti ang labi, takot at pangamba man ay maghari, para sa kaligtasang hindi mawari. Ngunit isa ang sigurado, kayang-kaya to kung ikaw at ako. Sa isang laban, ikaw at ako, para sa inang bayan. Laban ko ay laban mo. Binigyan ko po sila lahat ng pahintulot na pasukin po yung bahay namin para po mailigtas po yung apo ko. Maraming salamat po sa tulong niyo lahat. Maraming salamat po. Salamat po, ma'am. Lahat na ang aming kababayan sa oras customer service. Tumawag sa 911 yan ang inyong mga cellphone. At lahat po na rin sa loob ng minuto. Paalala wala pa. Ngayon nga problema sa traffic man lang, nandun tayo bilang mga nagpapatupad sa ating barangay. So ano pa dapat yung mga gawain natin ng papel bilang isang first responder? Sino yung nakakalam ng tricycle? Ano yung sa palagay mo yung tricycle? Anyone? Nagigit ko kayo. Ay dito sa Pasig, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Dial 911! Marami ng mga namin kababayan sa oras ng emergency. Tumawag sa 911 gamit ang inyong mga cellphone at darating kami sa loob ng 9 minuto. Paalala ang Las Pasig City Police Station, Eastern Police District. Sa Pasig, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Dial 911! Ang gusto ng pulis, ligtas ka! Dial 911!
kapulisan, kahit minsa'y di pinanghihinaan.